Merong isang misteryosong naganap doon sa bansang Israel. Abay, nakita po mga sangkay ng dalawang mata ng mga tao doon na nakakuha po mismo ng mga larawan at video na mayroon pong mga matitinding buhawing apoy ang naglipa na. Hindi po basta-bastang sunog ito mga sangkay na nagaganap doon sa Israel at siguro kung ang iba ay iniisip ito mga sangkay na isa pong act of nature o gawa lamang po ng kalikasan mga sangkay. Aba, magtataka po tayo ngayon sa mawi-witness po natin sa ating vlog na kung saan ipapakita po natin mga sangkay ang massive wildfire na naganap sa Israel na mayroon pong mga kakaibang nangyari. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin itong kababalaghan na naganap doon sa bansang Israel na pwede nating i-relate sa end times. Kasi nga po, nasa huling panahon na po talaga tayo kung pag-uusapan po natin ang mga nakasulat na propesiya sa Biblia. Mayroon pong nangyari kasi sa Israel, mga sangkay, na ngayon ay pinag-uusapan ng maraming tao sa buong mundo. Yung nakita po mismo nilang kakaibang sunog sa Israel. Mga sanggay, kung nagbabasa po kayo ng Biblia, maiintindihan nyo na ang mga propesiya na nakasulat po sa banal na aklat ay talagang nagaganap na sa ating panahon ngayon. At actually mga sangkay, matagal na po ito na nangyayari at itong mga kaganapan sa ating henerasyon ngayon ay karugtong lamang mga sangkay sa mga propesiya na naganap na po noong mga unang panahon. Halimbawa na lamang po ang mga digmaan, mga sangkay. Noon pa man, natutupad na yan at magpahanggang sa ngayon ay nangyayari. Naganap na po yung World War I, World War II, Korean War, Vietnam War, Cold War at marami pa pong ibang mga digmaan na naganap na nga po sa ating mundo ayon po sa kasaysayan ng ating planeta. Subalit itong mga propesiya na nakasulat sa Bible ay talagang nagaganap pa hanggang sa panahon natin ngayon. Kung papansinin po natin yung mga awayan po ng napakaraming mga bansa nagpapatuloy. Bansang China laban sa Pilipinas, China laban po sa Taiwan, North Korea laban po sa South Korea, North Korea laban sa Japan, China laban sa India. Ang India naman ngayon mga sangkay, kinakaharap ang Pakistan na nasa digmaan na. Sa Europe naman mga sangkay, kinakaharap din po ng Ukraine ang Russia at marami pa pong ibang mga sigalot ngayon ng mga bansa na mababasa po natin sa Book of Matthew na bago po maganap mga sangkay ang araw ng ating Panginoong Diyos, talagang mangyayari po muna itong mga matitinding propesiya na nakasulat sa Biblia. Kagaya po ng mga awayan ng mga bansa, sigalot ng mga bansa na ngayon mga sangkay nakikita po natin. So dahil din po sa tumitinding pagtaas ng teknolohiya mga sangkay, talagang nasa stage ng advanced world na ang mundo ngayon. Mas madali po ang access ng information. Mas madali po nating nakikita mga sangkay na ito na talaga ang nangyayari ngayon sa ating mundo. At kung ano ang nakasulat sa banal na aklat, talagang klarong natutupad na. Kumakalat ngayon mga sangkay sa social media at maging sa mga balitaan ang isang kaganapan doon po sa Israel. Kamakailan lamang mga sangkay nagkaroon po ng matinding sunog ang Israel. Subalit bago po yan mangyari mga sangkay, nagkaroon po muna ng katakot-takot na sandstorm mula po sa Egypt na tila baga naglalakad po ito papunta po o papasok sa bansang Israel. Ngunit ang nakakagulat mga sangkay, habang meron pong sandstorm, bigla pong nagkaroon
nagkaroon ng pagtama ng apoy sa isang malawak na field o matatawag po natin na ito ang pinakakagubatan ng Israel. So madaling istorya mga sangkay, nagkaroon po ng isang malaking sunog kaagad. Isang matinding evacuation ang naganap. Nagkaroon ng matitinding rescue operation at sa tindi ng pagtama ng sunog na ito mga sangkay, maging ang maraming mga bansa nagtulong-tulong na para lamang po maapula ang apoy. Subalit hindi po naging ganun kadali mga sangkay. Talagang nahirapan po sila na maapula ito. Ngayon mga sangkay, isa pala sa dahilan kung bakit matindi ang pagkalat ng apoy mga sangkay sa Israel ay dahil po sa isang matinding fire tornado o matatawag po nating buhawing apoy. Na ito din po ay nangyari mga sangkay doon po sa sunog sa California. If you remember mga sangkay, yung mga bahay o mga mansyon ng mga mayayaman doon, mga artista, dinaanan lamang po ng mga tinatawag na fire tornadoes kung kaya't mabilis po ang pagkasunog. Ngayon mga sangkay, nangyari din po ito sa Israel. At ito po ang mahawi-witness po natin ngayon mga sangkay. Tingnan nyo po mga sangkay itong video. Kita po ninyo yung haliging apoy mga sangkay na pwede po nating maihalin tulad sa nakasulat sa Biblia nung panahon po ni Moses. Grabe. Tingin nyo ba mga sangkay, isa po itong matatawag na act of nature, yung mga ganito ng klaseng nangyayari? Grabe. Grabe itong haligin apoy. Nakapagkilabot ng mga sangkay. Doon po ito nangyari sa Israel. Ayon nga po sa report, massive never seen before fire tornado appears in Israel. Marami pa po ito mga sangkay. Kagaya na lamang po nito, doon din po ito sa Israel. Kung makikita po natin, ganyan po kabilis ang pagkalat ng apoy dahil po sa mga haliging apoy na naglalakad po sa bansang Israel. So, ayon po sa report mga sangkay, out of control, halos itong matinding sunog doon sa Israel dahil nga po mga sangkay, nakita nyo naman kanina kung ano pong klaseng haliging apoy ang na-witness ng mga taga-Israel. O ayan mga sangkay, tingnan po natin. Ganyan po kalala. So, sa tingin nyo ba mga sangkay, ito ba ay isang act of nature or meron po ditong bahagi na ito po ay act of God or gawa po mismo ng Diyos? May mga nagsasabi mga sangkay na itong apoy pwedeng makarating mga sangkay sa lugar na kung saan pagtatayuan ng third temple. Ang lugar na yan kasi mga sangkay ay occupied ng mga Muslim. So hindi po pwedeng makuha yan ng Israel ng ganun-ganun na lamang unless magkakaroon po ng isang matinding kaguluhan kagaya po ng World War III. Kasi pagka nangyari yan mga sangkay, lahat ng mga bagay o mga lupain na pwedeng makubkob ng mga sundalo, po pwede nilang maging pagmamayari kung sila po ay makakakuha nun. Subalit mga sangkay, wala pa po tayo sa World War III. May mga ibang interpretasyon mga sangkay na nagsasabi na po pwedeng act of God itong nangyayari doon sa Israel na isang malaking sunog na po pwedeng umabot mga sangkay sa lugar na occupied na po ng mga Muslim na lugar po mismo na pagtatayuan ng third temple na nakahula din po o nakapropesiya sa Biblia. Hindi mo masakit kung gaano yan ka-hindi ko mismo yung mga tao doon, talagang hindi sila makapaniwala. Okay, hindi lamang po yan mga sangkay. Eto, tingnan po ninyo. Ganyang kalala ang naging sunog doon sa Israel mula po sa kanilang forest. At pumasok po mismo yung mga sangkay sa kanilang mga lungsod.
Kung kaya't kinakailangan po ng maraming mga Israelita lumikas. Grabe, tingnan nyo ha. Ito ha, mamaya maiintindihan nyo kung anong klaseng sunog itong nagaganap sa kanilang mga kagubatan. Tingnan nyo, kung papansinin nyo, yung sunog, mukhang nanggagaling po sa ilalim, mga sangkay ng mga punong kahoy na yan. Ngayon, eto mga sangkay, tingnan po ninyo. Isa pong misteryosong apoy doon sa Israel ang nakitaan po ng isa pong uploader ng isang video na kung saan itong mga punong kahoy kusang nasusunog sa mismong kailaliman ng puno na ito. Eto mga sangkay, tingnan po natin. ואנחנו בפארק קנדה, או תראו איך אנחנו בטוחים שזה הצתות. אין פה Ayan, makikita nyo po mga sangkay, itong mga punong kahoy, mayroon pong mga nasusunog. שום דבר בוער מסביב. עצי זית, תסתכלו, מהגזע למעלה, הכל נקי, מהגזע הדליקו אותו. אבל תראו, O ayan, tingnan po natin mga sangkay. Ayan po yung punong kahoy na yan. בפנים, מלמטה Tingnan nyo po, למעלה. ang nakapagtataka kasi, galing po siya sa kailaliman na ng punong kahoy na nasunog yung gitna. Hindi ba dapat mauunang masunog dyan yung mga dahon, mga sangkay, mga sanga. Pero dito, ang nasusunog po yung pinakapundasyon ng punong kahoy sa gitna o sa ilalim po mismo. למעלה, הכל ירוק. Ayan o, ayan po mismo, sa gitna ang nasusunog. Di ba dapat, mga sangkay, kung mayroon pong sunog na nagaganap sa lugar na ito, ang unang masusunog ay ang pinaka nasa labas ng punong kahoy. Subalit dito kakaiba, yung mismong loob ng punong kahoy ang nasusunog. Kung titingnan po natin to mga sangkay, kung babalikan po natin itong video, tingnan po ninyo, mabilis ang pagkalat ng apoy. Tingnan nyo, ikita nyo mga sangkay, ito po yung mga eroplano o mga helicopter, mga sangkay na tumutulong iba't ibang mga bansa para lamang pumaapula itong apoy. Ito nyo, ang bilis ng pagkalat ng apoy. So ngayon, mga sangkay, balikan natin to. Tingnan nyo, nakikita nyo ba? Yung mismong loob ng punong kahoy na ito ang nasusunog. עוד איזה עץ אחד. Kaya nakakapagtaka mga sangkay, ano ba ang mayroon? O let's say, mga sangkay, mayroon pong heat wave na nagaganap doon po sa Israel at kahit saan namang mga bansa nangyayari ito. Pero ang matindi kasi dito, kahit mayroong heat wave, hindi o imposibleng mangyari na ang pinakakailaliman ng isang punong kahoy ang unang nasusunog. Tingnan nyo, למעלה הכל תקין. nung una nga po mga sangkay, sinasabi po nila na pwede daw pong mayroong isang taong nag-umpisa o nagpasimula ng sunog na ito. Pero sa ngayon na nawi-witness po natin itong ganitong klase ng mga nangyayari sa Israel, mukhang hindi po isang tao ang may gawa na itong mga sangkay, kundi isang nilalang na makapangyarihan. ולמטה, So sa Biblia mga sangkay, may nakasulat po dito na magaganap in the last days. Pwede po natin maikumpara itong mga sangkay, subalit itong mababasa po natin ngayon ay hindi pa po mismo nagaganap. Mangyayari po ito mga sangkay sa araw ng Great Tribulation. Pero mukhang sinasampulan na po tayo ngayon since we are living in the last days. Ayon po dito mga sangkay sa pahayag or Revelation chapter 8 verse 7, hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at tumulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa at ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Ganyan po mga sangkay yung mangyayari in the last days or sa panahon ng tribulation. At ngayon nawi-witness na po natin ang ilan mga sangkay sa mga senyales kung papaano magaganap sa araw ng tribulation itong mga pagkasunog sa ating mundo. At alam nyo mga sangkay, lahat na po ata ngayon ng mga bagay na nakasulat sa Biblia ayon sa propesiya, nagaganap na. Kaya naman pinapaalalahanan po tayo ng salita ng
Diyos, mga sangkay, sa Revelation, chapter 1, verse 3, "Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand." I'd like to remind everybody, mga sangkay, that we are living in the last days. Itong mga nakikita po natin ngayon, mga sangkay, na mga massive events, mga misteryosong events na nagugulat po tayo, na po pwede po nating masabi na act of nature, ay hindi na po normal, mga sangkay. Ito po ay bahagi malamang ng mga propesiya na nakasulat sa Biblia. So ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.